Hello guys, it's me Annie. Welcome to my YouTube channel. To this video guys, I share ko sa inyo kung paano alagaan ang mga bagong pisang sisiw ng pato. Katulad nito guys. I-share ko din sa inyo guys kung paano ko alagaan ang aking mga bagong pisang sisiw ng pato. At kung paano ito palakihin ng malulusog at maliliksi. So guys, kung interested kayo sa ganitong usapan, manood lang kayo ng video na to mula sa simula hanggang sa dulo. Huwag nyo i-skip guys. At sana guys, kung nagustuhan nyo ay paki-like naman at saka paki-comment sa baba, paki-share na rin sa mga kaibigan nyo. Para naman guys, makagawa pa tayo ng mas maraming video na tulad nito. So guys, simulan na natin. Tara! So guys, simulan na natin. So guys, andito tayo ngayon sa aming munting brooding house. Bali, improvise lang to guys. Ginawa ng master ko. Bali, share ko sa inyo kung paano ko alagaan ang aking mga munting sisiw ng pato. So guys, tara, samahan nyo akong pakainin sila. Bali guys, magpapakain tayo ngayon sa aking mga sisiw. Ang pinakakain ko guys sa aking mga bagong pisang sisiw ay chick booster o kaya naman ay Integra 1000. Para yun guys sa mga maliliit na sisiw lang. Pakain tayo. Para naman guys dun sa mas malalaking sisiw, ang pinakakain ko guys ay scramble na. Okay na rin yung scramble o kaya Integra 2000. Guys, magpapakain tayo. Lalagyan ko lang tong kainan nila ng importante guys yung tamang pagkain sa ating mga alagang sisiw. Importante guys, ang tamang pagkain sa ating mga alagang sisiw para lagi silang malulusog at maliliksi. Yung pang malayo sila sa anumang sakit. Guys, magpapakain na tayo sa ating mga munting sisiw. Buksan ko na guys ang kanilang cage. Ito sila. Ang mga, ito guys ay, ano na to? Ang mga to guys ay 2 weeks na mula pagkapisa. Ang kainin natin guys, sila oh. Yan. Lalagyan natin ng patubig. Maglalagay tayo ng tubig. Ang ginagawa ko guys, naglalagay din ako ng tubig para sa kanila. Katulad nito guys, ito lang ang lagayan ko. Pag maliliit pa guys, para hindi sila malunod. Tapos guys, ito, pwede nilang inuman at saka paliguan. Ayo! Kain at maligo. Bali guys, pagkakainin ko din yung maliliit kong pato. Nandito sila sa kabila guys. So, may mga sisiw pa. Ilagay ko lang yung sisiw guys kasi wala na akong lagayan na brooding house. Ganito guys ang ginawa naming kulungan ng mga bagong pisang sisiw. Bali dito guys, mas maliliit. At dito naman yung mas malalaki. Bali guys, pagkapisa, diretso na dito sa aming brooding house. Ang kahalagan guys kung bakit iwinawalay namin ang aming bagong pisang sisiw ay para agad na mangitlog at makipag-meet ang kanilang ina. Nang sa ganun guys, mas mabilis dumami ang ating mga alaga. Pagkapisa guys ng mga sisiw, agad namin kinukuha sa kanilang ina at dito namin inilalagay. Dito sa aming ginawang brooding house. Bali guys, siguraduhin lang natin na mayroon silang malinis na tubig na iinumin at paliliguan. Pero syempre, siguraduhin natin na hindi sila malulunod. Ginagawa ko guys
araw-araw, pinapalitan ko yung tubig nila para laging malinis. Guys, maglagay din tayo ng pailaw sa ating mga bagong pisang sisiw na pato, lalong-lalo na sa gabi. Ang pailaw guys ang magsisilbing pamalit sa init ng inahing pato habang naglilimlim sa kanyang mga inakay. Dahil guys, ang ating mga sisiw sa first 2 weeks ay ang pinakamahina nila sa lamig. At ang sobrang lamig guys ay ang isang dahilan kung bakit namamatay ang ating mga inakay. Siguraduhin lang natin guys na ang ating pailaw ay hindi masyadong mababa at hindi malapit sa tubig. Dahil guys, baka dito ay magkasunog pa tayo. Dahil guys, pag nabasa yung ilaw ay baka magka-short circuit pa. So, dapat iwasan natin na malapit sa tubig. Dito guys, nakalagay yung mas maliliit. At dito naman guys, yung mas malalaki. Ayan, guys. Mga ilang days na yan sila. Siguruhin lang natin guys na yung kulungan nila ay malinis yung paligid, tulad nito, para hindi ma-attract yung mga kumakain ng mga sisiw. Katulad guys ng ahas at saka daga. Ayan. Kailangan din guys, siguraduhin natin na safe yung ating kulungan. Kasi guys, yung bagong pisang sisiw, masarap sa pang-amoy ng mga predators tulad ng ahas at saka ng daga. Guys. So guys, dapat yung ating mga kulungan na tulad ito ay safety sila. Dito guys. Naglalagay din ako guys ng vitamin para sa kanila para masiguro nating malulusog at maliliksi ang ating mga alagang sisiw. Katulad nito guys, dito nilalagay ko. Pero guys, dapat araw-araw pinapalitan din to yung tubig para hindi makontaminate at hindi mapoison yung ating mga alagang pato. Kasi guys, masilan pa yung mga alaga nating mga bagong pisang sisiw. Para masiguro natin guys na safety sila, dapat araw-araw yung tubig nila, katulad nito guys, ay ating papalitan. Maglagay din tayo guys ng multivitamin sa inumin ng ating mga inakay para masiguro natin na sila ay malulusog at disakitin. Dito guys ay gumagamit kami ng Betracin Gold with prebiotics. Nagtataglay ito ng antibacterial at vitamins na mainam sa ating mga inakay. Lagi lang natin tatandaan guys na dapat araw-araw pinapalitan ang inumin ng ating mga bagong pisang sisiw. Dahil guys, ang maruming inumin ay nagiging sanhi din ng pagkamatay ng ating mga bagong pisang sisiw. So guys, hanggang dito na lang. See you in my next video. Pero bago tayo magtapos guys, huwag kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may gawa tayong bagong video.